Matapos mamayagpag ang boxing career ni Pacquiao sa Pilipinas, dito ay napagpasyahan na ng kampo ni Pacman na isabak na siya sa mga bigating kalaban sa pangunguna ng kanyang manager na si Rod Nazario at dalhin ang pangalan ng Pilipinas sa bansang Amerika. Taong 2001 nang dinala ng kampo ni Nazario si Pacquiao sa Amerika upang hanapan ng trainer at magiging promoter nito. Dito na nila nakilala ang unang naging promoter ni Pacquiao na si Murad Muhammad. Di naglaon ay nakahanap na din ang kampo ni Pacman ng kanyang magiging trainer at dito na nga sila unang nagtagpo ni Coach Freddy Roach na nagmamay-ari ng Wildcard Gym na kanyang pinag-eensayuhan. Dito naging puspusan ang training ni Pacman sa kamay ni Coach Freddy. Sa kabilang banda, isang South African ang namamayagpag at inaasahang maging rising star sa Super Bantamweight Division at ito ay si Lelohonolo Hands of Stone Ledwaba, ang defending IBF Super Bantamweight World Champion ng mga panahong yon. June 23, 2001 nang masama si Lelo Ledwaba sa laban bilang undercard sa laban ng Boxing Hall of Famer na si Oscar De La Hoya. At ito ang magiging pang-anim niyang depensa sa kanyang IBF Super Bantamweight title. Magiging kalaban niya dito si Enrique Sanchez ng Mexico. Ngunit 2 linggo bago ang laban nila, nagtamo si Sanchez ng injury sa kanyang pag-eensayo. Dito ay naghanap sila ng panibagong ihaharap sa kanya. Naging matunog ang pangalan ni Pacquiao bilang kapalit kay Sanchez at di naglaon ay kinasa na nga ang bakbakang Ledwaba versus Pacquiao. Dahil sa 2 linggo lamang ang naging preparasyon ni Pacman ay tila na bahala naman si Coach Freddy sa kanya. Si Pacman ay lalaban na may kartadang 32 wins, 2 losses at 23 dito ay way of knockout. Habang si Ledwaba naman ay may kartadang 33 wins, 1 loss, 1 draw at 22 dito ay way of knockout. Ating tunghayan ang naging laban ni Pacman dito kay Ledwaba. Sa simula ng laban, ipinakita ni Ledwaba ang kanyang mga kasanayan sa boxing. May magandang depensa at matindi ang opensa, ngunit sa paglipas ng oras, nagsimula nang makakita ng butas si Pacquiao sa depensa ng kanyang kalaban. Ang kanyang bilis at lakas ay nagbigay daan sa masusing pag-atake at doon nagsimula ang pagbabago ng daloy ng laban. Unang round pa lang ay tila hirap na si Ledwaba na patamain ang kanyang mga suntok sa mas agresibong kalaban na si Pacman na nooy puro solidong patama ang naging ibinabato na nagresulta upang mabasag ang ilong nitong si Ledwaba. Sa second round ay mas namayagpag pa at naging mas agresibo si Pacman sa kanyang mga binitawang mga suntok dahil noon ay nababasa na ni Coach Freddy ang mga galaw ng kanyang kalaban. Dito na niya sinabihan si Pacquiao na magpakawala ng mga jab, hook at uppercut. Dahil sa estilong ito napatumba niya sa unang pagkakataon ang defending champion ngunit nakabangon din ito. Lumipas ang ilang round ay paulit-ulit lang ginawa ni Pacman ang estilong ito pero di pa din alam ng nooy defending champion ang kanyang gagawin upang makounter ang bawat pagsugod ni Pacman. Dumating ang round 6 at kitang-kita na tila hinang-hina na si Ledwaba at dito na din tinapos ni Pacquiao ang laban sa pamamagitan ng isang technical knockout. Dahil sa pagkapanalong ito, itinanghal si Pacquiao bilang bagong kampiyon
at nakuha ang IBF Super Bantamweight title. Dahil din sa pagkapanalong ito ni Pacquiao, nagkaroon siya ng marami at malalaking oportunidad na nagpabago ng kanyang buhay at kasikatan sa mundo ng boxing. Sa pangkalahatan, ang laban ni Pacquiao kay Ledwaba ay nagsilbing isang kritikal na yugto sa kasaysayan ng boxing. Ito ay nagbigay ng malinaw na mensahe ng tapang, kahandaan at determinasyon ni Pacquiao na maging isang pangunahing boksingero sa buong mundo. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang nagbigay daan sa kanyang matagumpay na karera, kundi nagsilbing inspirasyon sa marami na mangarap, lumaban at magtagumpay.